tayo guys kasi medyo mababaw. Lalim ng tubig. Ay nako, Diyos ko Lord. Sana titigil na yung ulan. Sobrang lalim na talaga. Oh, biro mo yung motor. Tignan mo yung motor, no? Tignan mo yung sa mga sasakyan. Malapit na hindi madaanan. Siguro iikot na tayo nito. Kasi palagay ko hindi nakakayanin talaga ng motor doon pagdating sa dulo. Tansya ko lang ha. Grabe yung alon guys, oh. Sobra. Uy, dandahan ka naman. Putay. Sobra laki. Parang dagat na talaga guys. Hindi na ako nagpapatay ng flasher guys. Kasi pagka nagpapatay ako ng flasher, yung galing dun sa tuyong daan, baka mamaya bigla silang malakas yung mabilis yung takbo nila. Kawawa naman yung nasa yung mga motor na iba na kasama ko. Nandito guys, oh, labog na SM Pampanga guys. Kung dadagdagan pa to, kahit magdamag lang, wala na tong isim na to, mga ngalahati na to. Tatry natin, tignan natin yung palengke San Fernando, Pampanga. Kung kumusta yung lagay doon guys. Lumabas nga pala ako, nagtaka lang ako ng labas kasi ngayon tumilang yung ulan. Umaambon pa rin pero hindi naman ganong malakas. Ito lang. Oh, wala nga akong jacket. Try kong tignan yung sa malapit sa ospital kung hindi pa ba lubog. Kasi kahapon duman ako, hindi mabababa yung tubig. Go, stoplight, go. Go tayo guys. Kaya nga pwede tayo diretso lang. Medyo mabilis konti. Pero guys, sa panahon ngayon guys, alam mo yun guys, yung pinatalaga ka main reason na kaya nga lumulubog yung ating daan. Dahil sa ibang kababayan natin na pabaya at lalo na pabaya, dahil lang sa basura yan. Actually during that time, nung first kong dating dito, malinis yung daan, bagong gawa yung kanal, di ba lumulubog? Actually guys, mag 8 years na ako dito sa Pampa. 1 year ako dun sa Maynila. Dati nag-aaral pa ako. Yung pinaka main reason talaga sa lahat kaya nga bumabaha tayo ng ganon. Kasi dahil sa basura. Yung basura bumabara yan sa daluyan ng tubig. So ngayon, bumabara yon, ini-stop niya yung yung tubig. Kaya nga lulubo yung tubig. So ngayon, pagka halimbawa bigla yung bumigay yung nakaharang sa kanya, malakas yung daloy ng tubig. O pati dito, kawawa na yung dito. Parang dagat na. O pati nga siguro papunta sa palengke San Fernando. O ito na yung hitsura dito. Ah! Lalim. Kaya nga sana yung mga kababayan natin, tignan po natin yung yung kalikasan natin. Kasi tayo rin napupurisyo dahil lang sa basura na napapabayaan natin, napakalat-kalat. Ito na yung resulta, oh.
Di ka ba napupurisyo dyan na sa halip na maglalakad ka ng walang tubig, kahit umulan pa yan, maganda ang paglalakad mo. Bukod pa ito, guys, sasabihin ko sa inyo, laging dinadaanan ng malalaking truck may tubig. I make sure, TPWH, make sure marami kayong re-referin nito pagkatapos itong trahedya na ito. Yung mga daan natin butas-butas na. Lalo kasi guys, sasabihin ko po sa inyo, yung espalto, pag umuulan, wala pong lakas yan. Nasisira at nasisira po yan siya. Tingnan nyo, nalubak na ako. Kasi iba yung espalto kaysa siminto. Yung espalto malakas lang kapit yan pagka halimbawa mainit. Kasi guma, may halong guma yan siya eh. Sana wala namang mga kababayan ko, sana po mag-ingat po kayo sa biyahe. Lalo na sa gilid ng bundok, malambot yung lupa. Kaya nga sa ngayon, sa ingat-ingat po tayo at lalo na sa malapit sa Sapa. Po yung mga bata, no? Palala po yung mga bata, huwag po ninyong pabayaan na gumagala para po to sa mga magulang for safety sa mga child. Huwag po ninyong pabayaan na maglalaro sa tubig kasi ang tubig hindi natin alam yung galaw, biglang lumaki yan. So ikaw nga naman na magulang, kampante ka, tapos hindi mo alam kasi yung paligid. Kasi yung harang kasi ng basura guys, iba yung ano yan, iba yung bigay sa tubig yan. Kasi kahapon dinaanan ko yung kahapon, sa totoo lang wala kasi akong kamera kahapon. Yung kamera ko is chinarge ko kasi lubat. Galing ako kasi ng galing ako sa ride. So ngayon nakalimutan ko i-charge. Ayun na, malakas na po yung ulan. Ngayon patuloy pa rin yung lakas ng ulan. So hindi ako gaano magtatagal, baka mamaya hindi na ako makakadaan papunta doon sa aking kung saan ako nakatira. Dati hindi man bahay yun doon guys, sa totoo lang yung dinanan ko na yun, hindi bahay yun kahit ano pang lakas ng ulan dati. Hindi talaga bahay yun. So ngayon binabaha na siya. Iikot lang tayo, iikot. Isang road lang kasi yung San Fernando kasi guys, maluwang siya. So ngayon iikot ako kasi baka mamaya mabasa yung mga gamit ko dito sa motor. Tapos nakalimutan ko nga pala yung papilis ng motor ko, baka mamaya titirahin na ng tubig. Mahirap na. Punta ka pa sa LTO. Ayan guys, oh, tingnan nyo yung mga basura, oh, naglutang-lutang na. Oh. Ay sana yung mga kababayan ko, hiling ko lang sana bawat barangay, hindi lang to sa mga kababayan ko, yung ating barangay, tignan po ninyo yung mga basura na pakalkalat. Actually meron po tayong maintenance, di ba? Sa bawat municipality may nakikita po ako eh. So dapat kasi pangangalagaan natin yung paligid natin. Kasi pag once kasi nagbara yung mga drainage natin, ayan ang magdudulot ng paglulubog sa isang lugar. Kaya nga po tayo, sana maintindihan at malawak yung pag-uunawa sa ating mga kababayan. Kaya pa ba ito ng motor? Parang wala na akong nakikitang motor dito ah. Ayan o, tingnan mo yung bubog na. May motor pa ba?
parang dagat talaga guys, sobra. Try natin no, kung no, tingnan nyo ang ilan na mga tindahan nagsasarado na sila dahil wala naman silang ang tawag nito, wala na silang customer. Kaya sinarado nila, sayang rin kasi bayad natin si empleyado. Oo, yung gas station tignan lumubog. Sana ito no, alam nyo yung pinakamin talagang dahilan sa paglubog na ito sa ating mga daan. Basura talaga. Kasi yung basura kasi guys, iba yung lalo na sa mga plastic, pitras, so ngayon nababaraan siya. So ngayon, hindi kaagad matatangkayang itulak sa tubig para matanggal din sa pagkabara. Kaya ngayon, naabutan ng ganito. Diba? Tayo din ang kawawa. Tingnan mo yung mga basura, mga plastic. Andyan. Meron din ako. Actually dati nga wala pa akong kamera. Meron akong madadaanan ng mga kanal na nagbabara. Kinukuha ko yung bara na basura. Hindi na wala yung lubog na tubig. Malinis na siya. Meron pa rin to guys, yung parte pa rin ng San Fernando, may lubog pa rin. Kahit sa ngayon, pero siguro tignan ko kung makakadaan ako doon. Kasi dati, 2 oras lang nga yung ulan. Napakalalim ng tubig guys. Halos nangangalahati yung motor ko. Medyo pandak ko kasi yung motor ko. May height lang kasi ako na 5'4", 5'5", ganyan. Medyo hindi tayo ganong katangkaran, kaya bumili lang tayo ng maliit na motor na kaya nating kapakan. Ito kaya nga wala nang gaanong sasakyan dito gumagalaw sa lugar na ito. Alam na natin kung ano ang dahilan. Kasi actually ganitong oras dati guys, napakarami na pong dumadaan dito. wala kang gaanong makikita sasakyan ngayon sa daan. Ang karamihan mo makikita mga truck, yung kaya pa nilang daanan. Yung iba nga guys nasa Inlex. Kung mapanood po nyo sa live sa Facebook, sobrang traffic na po sa Inlex. So ito na guys, parang nabubungarang ko na. Pero meron pa dumadaan ng mga bao-bao Ibig sabihin kaya pa. Lubog na ayun sa daanan sa train yun guys. May mga pikas na daanan sa train yun. Daanan ng train saan nga punta? Punta na Nueva Ecija yan, iikot yan. Yun na guys, nagsisimula na naman. Tignan yung mga plastic sa gilid. Ayun yung lugar na yun. Tignan nyo yung malapit sa PLDT na yun. Tignan mo, nandun na sa taas yung mga basura. Yan. Dito din sa gilid ng daan ayan yan. Yan. Pag bumara po yan sa kanal, wala na po. Mas titindi pa. Ako iikot lang naman tapos punta ako sa sa bayan ng Mexico, Pampanga. Pagkatapos dito sa bayan ng San Fernando, igutin ko lang isang trip lang guys. Pagkatapos ko rito, punta ako ng bayan ng
Mexico, Pampanga. Ayun nga guys, sinasabi ko nga, kahit yung palengke, kahit harap ng SM San Fernando, sure guys, tignan nyo, nagkaroon na ng tubig. SM po yan. Tignan nyo po, SM. Ayan o, nagkaroon na ng lubog sa ilan-ilang bahagi ng kalsada ng SM Pampanga. Guys, ang lalim talaga ng tubig guys. Lalim ng tubig. Sana wag kang titirik, kang click ka. Huwag kang tumirik ka. Huwag tumirik ka, kawawa ka dyan. So, try natin dito guys. Pero hindi ko ilulusong to sa tubig guys. Kung malalim. Tignan lang natin kung hanggang saan yung kaya niya. Kasi pag once nga nilusong to sa tubig at namatay, laking gastos guys. Hindi kasi to kagaya ng ordinaryong mga motor na kaya nilang lumusong sa malalim na tubig. Ang gagawin ko, susunod ako dito sa armor car. Kuya, tingin mo kuya, kaya pa kayo ng motor doon? Hindi na kaya? Okay, thank you kuya. Kaya nga guys, ikot na tayo. Kasi hindi talaga daw kaya ng motor. Pati na mo. Ikot na tayo guys. Hindi na daw kaya ng motor. Kaya mag counterflow tayo. Mag counterflow na talaga tayo. Si Baha. Sir, pasensya na, may imporsyon na tayo. Sir, pasensya na po, counterflow lang po. Kasi hindi na kaya ng tubig, hindi na kaya ng motor yung doon daan guys. Kaya gagawa na lang tayo ng paraan para makalabas tayo dito sa bayan ng San Fernando. Try natin dito guys kung kaya ba. Ay, lubog. Hindi na kaya rito kuya. Thank you kuya. Lubog na guys. Lubog na, hindi na kaya na ng motor. Hindi na kaya ng motor. Ayan na guys. Ang babaw lang guys. Ang pinagtaka ko, bakit lumubog pa ang party na yun? Ang baba ngayon guys, hindi man siya puno. Ang tanong ko, bakit lumubog pa? Hindi naman umapaw. Diba? Yan ang pinagtatakahan ko guys. Hindi. So ngayon, guys, comment nga kung ano talaga sa pag-upload ko nito. Paki-comment po kung ano ang dahilan kaya na nagkaroon ng lubog.